Yan yung conclusion ng ginawa kong experiment, na yung ating tilapia fingerlings ay hindi issue na natagalan na naandi dito siya nakababad yung kinaklimatize natin siya dito sa fish pond. Yung issue ng pagkamatay ng ating mga fingerlings na bagong dating. Alauna ng gabi, dumating yung ating order. Ito, lalagyan na natin dito sa ating fish pan. Ibababad muna natin ito mga 30 minutes para ma-adapt niya yung klima ng fish pan, kasi dito umuulan, taglamig. Baka doon sa lugar na pinanggalingan nito mainit, kaya ibabad muna natin sila. 250 bale ang laman ng isang balot. So ito 8 balot. Yan lumulutang na yan, babalikan natin after 30 minutes. Kakape-kape lang muna tayo. Gusto ng madaling araw, tumigil yung ulan konti. Papakawalan na natin yung ating mga fingerlings dito. Ayan, 8 na supot. Bale dito tag-ulan, malamig. Ang temperature natin ngayon ay 22 degrees. So malapit kami sa dagat, tabing dagat dito sa may amin. Mag-less 2 tayo, 20 degrees. Ngayon itong tubig na to, itong fish pan ko, bukal ito. So mag-less tayo ulit ng 1 or 2 degrees. Kaya more or less ang temperature ng tubig natin dito ay 17 to 18 degrees, kasi ito bukal. So makikita natin bukas kung ano yung epekto ng malamig na tubig dito sa ating mga fingerlings na pakakawalan ngayon. Pagka-climatize dito ay 1 oras bale, kasi dumating kayo na alauna. So alas 2 ngayon pakakawalan natin, 1 oras lang sila nakababad. So medyo okay na. Ayun oh. Okay, pakawalan na natin. Huwag na natin pagtagalin, kasi baka lalo pang mamatay sila. Napakawalan na natin sila. Ayun, nagtira tayo ng isang balot. Yun, 250 pieces yan. Titingnan natin bukas, pagkatapos na magdamag na to, para makita natin kung ano ba talaga yung ikinamamatay ng mga fingerlings natin. Kung yung haba ba ng pagka-climatize natin sa kanila, yung haba ng oras na nakababad sila dito sa tubig bago pakawalan, o kaya naman talaga yung temperature ng tubig, o dili naman sadyang na-stress yung mga isda natin sa biyahe, o kaya yung quality ng fingerlings. So makikita natin ng resulta yan bukas, gaya nung nauna na nilagay natin dito na 95% o 90% ang namatay. Ito para mapatunayan natin na hindi tayo puro kwento-kwento lang kung ano yung kinakamatay ng mga fingerlings natin. Yang isang balot na yan, magiging sakripisyo kung mamatay sila. Ngayon, kung masurvive naman, ay isa lang ibig sabihin yan. Pwedeng yung quality ng fingerlings ang nasakripisyo, o kaya yung thermal shock kung tawagin natin sa tubig. So bukas natin mapagdesisyonan kung ano yung ikakamatay o ikabubuhay ng mga yung experiment natin na isang balot na yan. Bukas balikan natin ito ng umaga. Yan, uwi na tayo. Ayun, lumalakas na naman yung ulan. Check tayo. 7:25 AM, January 16, Huwebes. Bisitahin natin itong hinulog natin ng mga tilapia fingerlings dito kagabi. So nakaka-6 na oras at kalahati na etong mga fingerlings natin dito. Pero bago nyan, kunin na natin muna etong experiment natin na isang balot kagabi. So 6 na oras at kalahati na ang nagdaan. Saka natin tingnan kung ano na ang sitwasyon nito. 6 na oras at kalahati na ang nagdaan, buhay pa rin sila. Ayan oh. Diba, wala pa siyang namamatay kahit sa bandang ilalim. Ayun, merong mga ilang piraso, normal lang yan. Yung konti na naipon dyan. Hindi man lahat yun namatay, pero may konti. So normal. Ayan na sila, lumulutang na.
Umiilalim pala sila pagka natutulog siguro. Yung mga pumipitik-pitik na yan, na parang ulan, yan na yung mga fingerlings natin. So nakita na natin yung experiment natin na yon na 6.5 oras na nakababad dito sa fish pan natin na malamig ang temperatura ay hindi naging problema. Clinimatize natin yan, umabot na 6 na oras at kalahati, wala pa rin namamatay. Kung may namatay man, 1, 2, 3 lang siguro yung nasa ilalim ng plastic. Ngayon, ano nga ba yung kinakamatay ng ating mga fingerlings kung ganon? Namamatay ba sila na matagal na-climatize o matagal nakababad dito sa fish pan natin? Nakita natin na hindi namatay. So malamang ano yung kinakamatay ng mga fingerlings natin habang nakabalot pa sa plastic? Malamang yon kokonti ang oxygen content ng plastic kaya madali silang namatay. O pwede rin yung quality ng ating fingerlings ay medyo mahina na kaya madali silang namatay. O po pwede rin yung tinatawag natin na transport o malamang na matagal nang nakalagay talaga sa plastic yung mga fingerlings natin bago na deliver. O kung hindi naman, malayo talaga ang pinanggalingan. Kung halimbawa manggagaling pa yan ng mga Batangas, Laguna, tapos ibabiyahe dito sa malayo, sabihin natin 2 araw nang ibinibiyahe yan, natagtag sa biyahe yan, tapos nasa lumo, syempre medyo humina na yung mga fingerlings natin. Yung bang tawag na mga pasa-pasa ba, yung mga ahente na nagtitinda, salo-salo. Yung kasi mga paps, yung idea na yung fingerlings natin ay pasa-pasa na nabili natin sa ahente, kung ilang ahente na, kung ilang kamay na dumaan yung fingerlings bago dumating sa atin, siguro yung tagal niya saka yung conditioning niya, yun ang nagiging cause ng maaaring pagkamatay ng mga fingerlings natin. Pero doon sa punto na temperature ng tubig ang pinag-uusapan, pagka ganito, gaya niyan, medyo malamig talaga ngayon, hindi naman naging problema sa ating fingerlings yung temperature ng tubig. So, yan yung mga possible na dahilan ng pagkamatay ng mga fingerlings natin. Ako, nagkukwento ako hindi sa haka-haka. Ito talaga ginagawa ko, ine-experiment ko talaga para makita ko at makita nyo na rin kung ano talaga yung totoong nangyayari. Yung alaga ko na yan, hindi yan magsisinungaling. Kasi kung magsisinungaling yan, hindi ako makapagsabi ng ganitong mga bagay. Ang magsasabing patunay na hindi ako nagsisinungaling ay iyan. Dahil 6 na oras at kalahati na nakababad dyan, buhay pa rin yan. Itong mga kasama niya, buhay din. So, ganun yung sistema natin ng pagpapatunay na tayo ay hindi nagbibigay ng mga haka-haka, kuro-kuro. O, syempre, gusto kong magbigay ng mga totoong impormasyon sa ating mga viewers, lalo yung mga baguhan. Sa mga veterano na dyan, sa mga eksperto na dyan sa pag-aalaga ng tilapia, saludo po ako sa inyo. Kaya ang i-share ko ay yung totoo na karanasan ko. Hindi ako nag-share ng karanasan ng iba kasi I cannot stand for them. Kaya etong i-share ko, yung totoo lang nang nangyayari sa mga alaga ko. Malamang iba-iba tayo ng mga experiences pagdating dito sa pag-aalaga. Pero ako naman ay gusto kong buhay na patunay yung ipinapakita. Kasi ang hirap magsinungaling o ang hirap magpaliwanag, ang hirap magsabi ng mga bagay-bagay, mga impormasyon na hindi ko mismo naranasan. Time check ulit tayo kung anong oras na ngayon. 10:51. So mag-11 na siya. Magna 9 hours na nakababad dito. Ngayon tingnan natin yung kondisyon, yung ating experiment na isang balot na yon, kung ano na nangyari. Ayan mga paps. In 9 hours na nakababad etong ating mga fingerlings dito. Ayun masisigla pa rin. Mga buhay pa din. Di ba yan masisigla pa rin, mga buhay pa din. Sapat naman na siguro yung 9 hours na napakita ko sa inyo na nakababad kung anong kondisyon ng mga isda natin. So, of course, pakakawalan ko na sila. Yan yung conclusion, ay yung ating tilapia fingerlings ay hindi issue
na natagalan, na naandi dito siya, nakababad, yung kinaklimatize natin siya dito sa fish pond. So ang conclusion ko dyan mga paps, yung issue ng pagkamatay ng ating mga fingerlings na bagong dating, ay yan yung issue doon sa transportation siguro. Yung haba ng biyahe niya, yung pagka-stress ng isda, maaring doon nakuha. So overall, ang issue ng pagkamatay ng ating mga alaga ay yung quality ng fingerlings na dumadating sa atin. Hindi issue dyan yung climate. Hindi issue dyan yung temperature ng tubig. Hindi issue dyan yung matagal na nakababad sa tubig bago natin pakawalan. Nakita ko na, siguro naman nakita nyo rin, na ang main issue ng pagkamatay ng ating mga fingerlings ay naando doon sa quality ng fingerlings na dumadating sa atin. So sana yan mga paps, malinaw. Kapag quality ang fingerlings mo, asahan mo, kahit matagal yan na nakababad dito sa fish pond natin, hindi basta namamatay yan. Eto, pinakita ko talaga sa inyo. Sabi ko nga, sacrifice sa akin yan. Yung in-experiment ko na yon ay sacrifice sa akin kung mamatay. Pero nangyari naman ay buhay. So, salamat ako sa Diyos ng buhay. Sana maging successful itong cycle ng pag-aalaga natin ng tilapia dito ngayon. Ang nakikita ko lang ng problema, predators. O kaya, yung mga malalaking isda na nandito na kakain sa kanila. So, hanggang dito na lang muna mga babs. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta. Huwag nyo na pindutin yung mga buttons dyan. Yung isa lang pindutin nyo. Strike mo na subscribe button. Maraming salamat. Babush.